Simula nga po mga idol sa pagiging number 1 team ng Golden State Warriors sa Western Conference, nahulog na nga ito ngayon sa number 4 sa loob lamang ng isang linggo. Masyado nga pong ikinababahala ngayon ng kanilang mga fans ang sunod-sunod na talo since nararamdaman na nga po nila na wala nga pong ginagawang adjustment si Coach Steve Kerr sa rotation. Kahit man hindi epektibo ang 12 to 13 man rotation, patuloy pa rin niya itong ginagamit na siyang isa sa mga rason bakit patuloy na nag-i-struggle ang mga key player. Since pinagsisiksikan nito ang halos lahat, nahihirapan nga silang makuha agad ang kanilang rhythm sa 3-point line. Alam naman nga ninyo na nakadepende nga po ang Warriors sa kanilang shooting at kapag hindi ito gumana, wala nga silang ibang paraan para manalo. Kaya maging ang kanilang superstar na si Stephen Curry nagre-reklamo sa pag-request nito sa coaching staff na bawasan ng konti ang rotation sa susunod na laban. Dapat nga po binibigyan nila ang mga players ng Warriors ng mas mahabang playing time upang makuha agad ang rhythm at makapag-ambaga ng mas maayos. Samantala, sa kabila nga po ng edad ni LeBron James, marami para naman nga po ang umaasa sa kanya na mabubuhat nito ang Los Angeles Lakers. Ngunit matapos nga pong bumagsak ang kanyang scoring at shooting, lalo sa long range, kabi-kabilang batikos nga po ang kanyang natanggap. May mga nagsabi nga dito, hindi na nga daw kaya pang maiwasan ni LeBron ang father time. Dahil rin sa malalamyan itong performance, napatunayan na nga daw ng ibang mga fans na laos na ang hari. In fact, hindi nga po siya nakagawa ni isa mang 3-pointer sa huling 3 laro. Pero ayon sa isang interview ni LeBron, mas ganado pa nga siyang maglaro sa dami nang mababati ko sa kanya. Kahit man nag-i-struggle sa shooting, may iba pa nga siyang paraan upang magkaroon ng impact kagaya ng magandang plays na ginagawa niya. Ngunit iba nga po ang nangyari ngayon sa pagkatalo nila sa Minnesota Timberwolves. Kahit man nagkaroon siya ng 8 assist, hindi pa rin ito sapat para maging efficient sa court. Aminado nga po si LeBron sa kanyang interview, hindi siya ngayon epektibo sa opensa ng Lakers dahil sa pag-struggle. Kitang-kita rin naman dito na kulang talaga sa big man ng Lakers, kaya naman usap-usapan ngayon ang pag-trade nila sa big man ng Chicago Bulls na si Nikola Vucevic. Well, basically big man at isang wingman ang kailangan nila sa trade para hindi mabaon sa Western Conference standings. Pwede nga pong gumawa ng trade si Rob Pelinka at ang Lakers sa December 15 sa pagbubukas ng trade season at pwede nilang makuha si Nikola Vucevic sa isang 3-team trade. Sa kabilang banda, solo na nga po mga idol ng Houston Rockets ang number 2 sa pwesto ng Western Conference matapos nilang ma-upset ang OKC Thunder kahapon at meron na silang 15-6 record. Bukod dyan, may hawak rin naman nga pong 3-game winning streak at 2 beses lamang silang natalo sa huling 10 laro. Kaya literal, isa na nga talaga ngayong legit na playoff contender ang Rockets na dapat paghandaan. Kaya isang malaking katanungan, kung ano nga ba talagang nangyari ba't biglang lumakas ang team na ito? Well, kung inyo nga pong matatandaan, parati nga pong kinakapos ang Rockets sa pagpasok sa playoffs katulad ng nangyari last year. At isa-isang iglap, bigla nga isang naging top teams ngayon sa NBA sa pagiging number 2 sa power rankings. At ayon kay Jabari Smith, bagamat halos walang pinagbago sa lineup, mas nag-grow at nag-mature nga po ang ugali at laruan ng lahat hanggang sa youngest, sa veterano, syempre para talunin ang malalakas na contender ngayon.